Ay Tagalog. Upo siya sa tapat ng kapangyaman at pinasdan ng mga taong naguhulog ng salapi sa kapangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing ng halagay halos sa pera. Pinalapit niya sa kanyang mga nagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang dukang balong ito ay naghulog na higit kaysa lahat ng naguhulog sa kapangyaman. Sapagkat sila lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay nihulog na lahat na nasa kanya ang kanyang buong kabuhayan." Ito yung isang talinhaga, pero actually, sabi niya, nakita nila eh. So ito yung isang kasaysayan, talagang nangyari at nakita ng ating Panginoon. So, merong contrast. Yung mga mayayaman, sila naghulog kanya ayon sa kanilang kasaganaan, yung makikita natin. So, dito sa sinasabi na ko sa verse 44, maraming mayayamang mga Hudyo, siyempre. Kahit sa lipunan, merong mayayaman. Pero yung aral na makikita natin sa kasaysayan na ito, hindi yung amount nating binibigay, tinitingnan ng Diyos, kundi yung proportion ng ating ibinibigay sa ating mga biyayang tinatanggap. Sa verse 44, yung mga mayamang mga Hudyo, sila naglagay ayon sa kanilang kasaganaan. Dito sa salitang kasaganaan, ang ibig sabihin, to over and above. Sobra. A reference here to money beyond what was necessary for living. Their abundance is a treasure of savings they had accumulated. So marami silang pera na natago kanya. Pero ang binibigay nila ay sobra lang sa kanilang kasaganaan. Yun ang sinasabing ng ating Panginoon tungkol sa mga mayayamang nagbigay. Dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, ganun talaga ang ating pagbibigay. Ito'y naayon sa ating giniginhawa kanya. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa kanya, upang huwag nang gumawa ng mga bagang sa pagparihan ko kayo. So ang ating basihan na ating pagbibigay ay ayon sa ating giniginhawa. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ito yung itinuturo ni Pablo kay Timoteo igil sa mga mayaman ng mga Kristiyano. Ang mayaman sa libutan ito, hindi mayaman, hindi Kristiyano kasi kung mayaman hindi Kristiyano, wala naman siya ng pakialam. Ay pagbilingan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan hindi na nanatili. Kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagala. In other words, walang masama kung nating enjoy ang ating pinagpakuran. Yun ay kalooban ng Diyos. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi kayo dahil ang kailang sila'y binayaan ng Diyos. So yun ang sinasabi ni Pablo na sabihin sa mga mayamang mga Kristiyano. Paano yung mahirap na babaeng malo? Hindi lang sa widow. Talagang poor, walang natira. Talagang mahirap. Mahirap talaga siya. The one poor widow came and threw in 2 mites, which make 8 quadrants. So, kaunti lang talaga yun. Kusig lang. Kung yun ay mahuhulog sa mayaman, hindi niya papansinin. But she, out of her poverty, put in all that she had, her whole livelihood. Ang contrast, yung mayaman, nagbigay dito sa pangyayari ito, siya nagbigay ayon lang siya lang kasaganaan. So, di man yung naramdaman niya. Pero ito, babaeng balo, binigay niya kanyang buong kabuhayan, kanya. Wala natira sa kanya. So, ito quadrantes, sinasabi quadrants, which is 1 over 1/28 of a denarius. So, siya napakaliit lang ng binigay ng babae balo. Kumpara doon sa binigay ng mga mayayaman kanya. So, yun ay isang uri ng pagbibigay na may sakripisyo.
Sinakripisyo niya kanyang buong kabuhayan at ibinigay niya sa kabangyaman ng panahon na yun. May makikita natin doon sa kasaysayan na yun. So ito yung poor, kanya. Ang ibig sabihin, indigent and destitute. Ba't talagang mahirap? Hindi lang sa balot, talagang siya'y mahirap. Kanya. Yung peasant, yun ay, meron pa rin ka nabubuhay yun. Pero siya'y mahirap kanya, yung babaeng balot na yun, na binigay niya kanyang buong kabuhayan doon sa pagkakataon na ito. Meron siya katulad sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Ito yung mga kapatid sa Macedonia. Ang Macedonia, ito yung nasa itaas ng bansang Grego, panahon na yun. At ito hindi well-known na isang mayamang lugar. In contrast sa Corinth, na ito ay isang syudad ng kalakalan, ito lang ating pinag-aralan. I-contrast sila. Yung mga taga-Macedonia, sila ay mahirap, sayin natin. Ngayon, nais namin malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa Iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kabigatihan, so materially, sila po ay mahirap. Ang kasaganaan na kailang kagalakan at ang kailang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kailang kagandahan loob. In other words, kung ikaw kumpara natin ito sa binigay ng Iglesia ng Corinth, mas maliit siguro binigay nila. Pero ito ay ayon sa kailang kahirapan, ganyan. Katulad ng babaeng balot, hindi ayon sa kailang kasaganaan. Ako ay makapagpapatunay sila ay pusang loob na nagbigay ayon sa kailang kakayahan at higit pa sa kailang makakaya. Ganyan. So sila ay dukha, mahirap, pero sila ay tumulong sa kapwa-dukha. So ito isang sacrificial giving. Kailangan din nila yun dahil sila dukha. Pero binigay pa rin nila para sila kanya yung mga tulong. So katulad dito ng babaeng balot na mahirap, ibinigay niya kanyang buong kabuhayan. Bakit natin magagawa yun? Bakit tayo makapagbigay ng sagana? Bakit? Pero nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Marami kaya nagawa ito ng babaeng balot mahirap dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos. Yun makikita natin. So, ito nga po, babaeng balot na ito, binigay niya kanyang buong kabuhayan. Kaya ba't niya binigay yun? Dahil sa sinaniniwala sa pangako ng Diyos. Itong babaeng balot na napakahirap, pwede siya mabigay. Wala siyang ibibigay. Pero ibigay pa rin siya. Pinili niya na siya sumunod muna kanya. In other words, inunan niya ang Diyos kaysa sa kanyang kabuhayan. Yun yung makikita natin. Gusto babaeng balot, ba't niya nagawa yun? Bakit tayo natatakot minsan? Dahil baka hindi tayo naniniwala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tignan ninyo. Tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Tignan niyo si Abraham. Sa Genesis chapter 22. Nang siya inutusan na siya ay iyahin niya sa kanyang anak na si Isaac. Dalawa yun. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak at ang pagmamahal niya sa Diyos. Dalawa yun. Inutusan siya ng Diyos, iyahin mo yung buto ng anak kanya. So, isipin natin ang katayuan ni Abraham. So, Genesis chapter 21 verse 12, merong pangakong Diyos kay Isaac. Kay Isaac tatawagin ang ibinhi kanya. So, Genesis 21 verse 12. Pero doon sa 22, iyain mo si Isaac kanya. Bakit nagawa ni Abraham? Alam sa pagmamahal sa kanyang anak. Nawili niyang ibigay ang kanyang anak para sumunod sa Diyos. So ito isang dilema, ang pagmamahal sa kanyang anak at ang pagmamahal sa Diyos. Pero bakit nagawa yan? Bakit nagawa ni Abraham yung kanyang ginawa? Tingnan ninyo. Para mayroong paglalaban eh. May pangako ang Diyos kay Isaac, tapos papatayin niya. So para may contradiction, ginawa. Pero meron siyang pananampalataya sa Diyos. Naniniwala si Abraham, kahit anong mangyari, kahit mamatay si Isaac, gagawin pa rin ng Diyos ang kanyang pinangako kanya. Basahin lang sa Hebrews chapter 11, verse 19. Ito po ang ating babasahin. Hebrews chapter 11, verse 19. Anong nasa kaisipan ni Abraham? Ang nasa kaisipan ni Abraham, kahit mamatay si Isaac,
pwedeng buhayin ng Diyos isa kanya mula sa mga patay para gawin niya ang kanyang pangako. Yun ang kanyang kaisipan. Gagawin ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang sinabi niya kanya. Nakaisa at tatawagin ang iyong binig. Basahin natin. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa mataligagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Yun lang sa kaisipan niya. O sige, kanya, walang problema. Kahit iyain ito si Isaac, kahit mamatay siya, kaya buhay ng Diyos si Isaac. Kanya. At gagawin pa rin ng Diyos yung ipinangako niya kanya. So meron siyang tiwala sa pinangako ng Diyos. Di ba? Yun ang binasa natin kanina. Sa pamagitan ng pananampalataya ng subukin si Abraham, ay kanya inendok si Isaac. Sinubukan siya ni Abraham ng Diyos. Kung gano'ng extent na kanyang pananampalataya, siya na tumanggap ng mga pangako, ay handang magandog ng kanyang bugtong na anak. Na tungkol sa kanya sinabi, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay, ay maaaring buhay ng Diyos sa isang tao, at sa matalinagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Kaya gawin kanya. Ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos. Dito sa 1 Timothy chapter 5 o Hebrews chapter 13 verse 5. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Tama yung pag-ibig dyan. Yan ang desire. At kayo masiyaan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa namang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya panatag natin masasabi, ang Panginoon na ang katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin. Ang tama, so hindi ako pababayaan ng Diyos. Siguro, yan ang nasa kaisipan ng babae-bana. Ibibigay ko aking buong kabuhayan kanya, hindi ako pababayaan ng Diyos. Yun ang kanya nasa kaisipan. Naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Di ba? Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, na nakikiusap sa amin na matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan dahil sila yung mga dukha. Kundi binigay muna nila kailang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ibinigay muna nila sa kanyang sarili sa Panginoon. So sila sumunod sa Panginoon. At alam nila na pag sila susunod sa Panginoon, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya nagawa nila. May pangako ng Diyos, di ba? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, ng Diyos. So Job, verse 1, chapter 1, verse 21. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, totoo naman yun. Wala pa tayo nakita bata na ipinanganak na may dami. At hubad akong babalik doon, totoo din yun. Kahit damtan natin yung patay, mauubaran pa rin siya. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang bumali. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So siya nagbigay sa akin. So siya na pwede bumali. So kung gagawin muna natin ang kalooban ng Diyos, di niya kukunin yun. Pagawin niya yung pangako niya sa atin, na hindi tayo mababaya. So pwede niyang alisin ng Panginoon ang biyaya niya sa atin. Dahil siya nagbibigay. So, binigay mo lang kailang sarili sa Panginoon. Dahil nanikilala nila ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon din ang babawi. Itong babaeng bano na ito, alam niya ang tunay na kayamanan na ito. Di ba sabi ni Pablo, kayamanan, di nananatili. Ano ba yung kayamanan na nananatili? Hindi physical na kayamanan. Sayin natin. Sa Matthew chapter 6 verse 10 hanggang verse 21. Huwag kayo magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Sa dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit. So yung kayamanan sa lupa, nawawala, ninanakaw na niya. Pero yung kayamanan sa langit, hindi. Na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ng ibang magnanakaw. Hindi pwedeng kunin ang magnanakaw ang kayamanan natin sa langit. Sapagkat kung nasa lang yung kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kung ang puso natin ay sa Diyos, tayo nakakonsentrate sa kayamanan kaya sa langit. So alam ng babaeng bano, yung tunay na kayamanan. Yun ang magtatagal na niya hanggang sa buhay
nawala agad. Yung kanyang kabuhayan na physical, mawawala yan. Ganyan. So, binigay niya kanyang buong kabuhayan sa Diyos. So, itong maikling mensahe natin, sinasabi lang sa atin, ang isang bagay na totohanan. Masama ba kayamanan? Hindi. Pero masama sa kayamanan. Yun ay isang bagay na nakakatulong sa atin. Pero hindi yan ang mahalaga. Kailangan natin gamitin ang kayamanan para gawin natin ang kalooban ng Diyos. At yun, yun ay may pangako. Sa 1 Corinthians, sa ating pagtatapos, sa 2 Corinthians chapter 9, di ba may pangako ang Diyos dito? Sayin natin. Dito sa verse 7, at ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. At kaya ng Diyos, sabi niya, at kaya ng Diyos na pasaganahin ng lahat ng biyaya sa inyo. Bakit? Upang sa pagkakaroon niyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa niya. Gaya na nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Siya nagbibigay ng bini sa mag-aasik at ng tinapay bilang pagkain, ay siya magbibigay ng at magpaparami ng inyong bini upang iasik at magpaparami ng mga bunga sa inyong pagiging matuwid. So may pangako ng Diyos, di ba? So yun ay tutuparin ng Diyos sa both physically and spiritually. May pangako ng Diyos. Hindi yung sinasabi tayo magiging milyonaryo, hindi yung sinasabi yun. Pero di tayo pababayaan sa ating physical na kalagayan kung hinahanap natin at inuuno natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun ang makikita natin sa babaeng balo na ito. Napakaiksi lang kasaysayan niya. Ilang talata lang yun, maapat lang. Pero yung kanyang aral ay binigay, ay mahalaga. Parang pinokontrast ng Panginoon, itong mayayaman kanya na nagbibigay sa kailang kasaganaan, at itong mahirap na tukha na babaeng balo na ibinigay kanyang buong kabuhayan. Pero yung amount, negligent yung binigay niya. Negligent lang. Sisilyo lang. Wala. Yung ibinigay ng mayaman, kayo. Pero sabi ng Panginoon, sa palagay ninyo ngayon, sino nang bigay na matuwid? Yan yung natanungan niya. Ang sagot, itong tao ito. Siya nagbigay ng matuwid. So ito po ang ating magiging mensahe sa gabing ito. Sa ating mga katulong siya, hindi lang ito tumutungkol sa pagbibigay natin sa iglesia, hindi lang. Sa lahat ng pagbibigay. Pagtulong natin, paggawa ng mabuti. Iyan ang tunay na kayamanan. So, maraming sa lahat mga kapatid, sa inyo pakikinig. Ibigay natin muna kay Brother Raul.